Tiyak bang makapapasok ka sa langit dahil sa paggawa ng mas marami pang mabubuting gawa? Ngunit paano kung sabihin sa iyo ng Biblia na hindi? Nakalulungkot na maraming tao ang ginugugol ang kanilang buong buhay sa paggawa ng mabubuting gawa. Ngunit hindi nila alam na wala silang kaugnayan sa kaharian ng langit. Hindi ko itinatanggi ang mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa ay bunga ng pananalig. Ngunit sinasabi sa atin ng Biblia na ang pagpasok sa langit ay hindi nakasalalay sa mabubuting gawa ng tao. Sapagkat malinaw na sinabi ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mateo 7:21. Ang higit pang nakapagpapaisip ay sinabi rin ng Panginoon, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Mateo 7:23. Napansin mo ba? Hindi sinabi ni Jesus sa mga gumawa ng mabubuting gawa, hindi sapat ang mabubuting bagay na ginawa ninyo. Ang sinabi niya ay, hindi ko kayo nangakilala. Bakit? Ipinapakita nito na ang pinakamahalagang bagay upang makapasok sa kaharian ng langit ay hindi kung gaano karami ang mabubuting gawa na nagawa mo, kundi kung tunay mong kilala si Kristo, kung nakapagtatag ka ng tunay na kaugnayan sa Kanya, at kung ang iyong buhay ay tunay ng nabago. Maaaring tumulong ka sa iba, ngunit puno pa rin ng pagmamataas ang iyong puso. Maaari kang magpakita ng kabutihan sa harap ng mga tao, ngunit may inggit, puot at kawalan ng pagpapatawad sa iyong puso. Maaari kang gumawa ng mabubuting gawa habang binibilang kung gaano karaming biyaya ang maaari mong matanggap mula sa Diyos. Masakit mang sabihin, ngunit ito ang katotohanan. Gaano man karami ang mga gawaing ito, hindi nito mapapalitan ang ating kaugnayan sa Diyos. Sapagkat ang mga tunay na nakakakilala kay Jesus ay tiyak na unti-unting mababago ang kanilang buhay. Kaya mga kapatid, huwag lamang itanong, ilang mabubuting gawa na ba ang nagawa ko? Sa halip, mas mahalagang itanong, tunay ko bang kilala si Jesus? Sapagkat tayo ay naligtas, hindi sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa, kundi sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. At ang taong handang tunay na makilala si Kristo ay tiyak na mamumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Kung handa kang makilala ang Diyos, mag-comment. Nais kong matuto. Sama-sama nating pag-aralan ang mga salita ng Diyos at maglatag ng matibay na pundasyon para sa buhay na walang hanggan. Huwag kalimutang ibahagi ang mensaheng ito sa mga taong mahal mo, upang mas marami pang tao ang makaunawa sa tunay na biyaya ng kaligtasan. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Tiyak bang makapapasok ka sa langit dahil sa paggawa ng mas marami pang mabubuting gawa? Ngunit paano kung sabihin sa iyo ng Biblia na hindi? Nakalulungkot na maraming tao ang ginugugol ang kanilang buong buhay sa paggawa ng mabubuting gawa. Ngunit hindi nila alam na wala silang kaugnayan sa kaharian ng langit. Hindi ko itinatanggi ang mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa ay bunga ng pananalig. Ngunit sinasabi sa atin ng Biblia na ang pagpasok sa langit ay hindi nakasalalay sa mabubuting gawa ng tao. Sapagkat malinaw na sinabi ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mateo 7:21. Ang higit pang nakapagpapaisip ay sinabi rin ng Panginoon, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Mateo 7:23. Napansin mo ba? Hindi sinabi ni Jesus sa mga gumawa ng mabubuting gawa, hindi sapat ang mabubuting bagay na ginawa ninyo. Ang sinabi niya ay, hindi ko kayo nangakilala. Bakit? Ipinapakita nito na ang pinakamahalagang bagay upang makapasok sa kaharian ng langit ay hindi kung gaano karami ang mabubuting gawa na nagawa mo, kundi kung tunay mong kilala si Kristo, kung nakapagtatag ka ng tunay na kaugnayan sa Kanya, at kung ang iyong buhay ay tunay ng nabago. Maaaring tumulong ka sa iba, ngunit puno pa rin ng pagmamataas ang iyong puso. Maaari kang magpakita ng kabutihan sa harap ng mga tao, ngunit may inggit, puot at kawalan ng pagpapatawad sa iyong puso. Maaari kang gumawa ng mabubuting gawa
habang binibilang kung gaano karaming biyaya ang maaari mong matanggap mula sa Diyos. Masakit mang sabihin, ngunit ito ang katotohanan. Gaano man karami ang mga gawaing ito, hindi nito mapapalitan ang ating kaugnayan sa Diyos. Sapagkat ang mga tunay na nakakakilala kay Jesus ay tiyak na unti-unting mababago ang kanilang buhay. Kaya mga kapatid, huwag lamang itanong, ilang mabubuting gawa na ba ang nagawa ko? Sa halip, mas mahalagang itanong, tunay ko bang kilala si Jesus? Sapagkat tayo ay naligtas, hindi sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa, kundi sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. At ang taong handang tunay na makilala si Kristo ay tiyak na mamumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Kung handa kang makilala ang Diyos, mag-comment. Nais kong matuto. Sama-sama nating pag-aralan ang mga salita ng Diyos at maglatag ng matibay na pundasyon para sa buhay na walang hanggan. Huwag kalimutang ibahagi ang mensaheng ito sa mga taong mahal mo upang mas marami pang tao ang makaunawa sa tunay na biyaya ng kaligtasan. Pagpalain nawa kayo ng Diyos.